For vlog mo to. Yan. Ikot tayo ng ano. Ikot tayo ng babay. Dito ka tayo. Dito ka tayo. So it's day 2 here at Blue Lagoon at in-enjoy lang namin ang dagat this morning. Nag-swimming lang kami, nag-swimming dito lang kami tumambay kasi after 12, isaalis na rin kami and then magpupunta na kami sa other destination namin. So dito sa part ng Blue Lagoon is talagang maalon dito sa part na to kasi ito ay dulo na. At saka sobrang open air talaga siya kaya mahangin talaga. And may mga windmill pa siya. Talagang maalon talaga ang dagat dito. So mayroon ding part dito na delikado talaga. Doon banda sa may mga mabato. Kasi pag naalon ka doon is mahirapan na silang hanapin ka lalo na kapag nalunod ka. Kasi ang way ng alon doon is paside sa kabila. Hindi siya papunta rito sa mga bahay. Kaya mahirapan silang makuha ka if ever na malunod ka. Katulad ng case nila dito, meron nalunod dito nung 24 December. So, ang date ngayon is 27 na. And hindi pa nila nakikita hanggang ngayon. And then, napagtanong-tanong namin, usually talaga, hindi talaga daw ta nakikita pag nalulunod na dito. Kasi nga, sobrang maalon at saka sobrang nahihirapan na silang hanapin yung katawan nung nalunod. But yan din ang pinaka nakaka-enjoy dito, yung maalon na yan. Kahit since 2019 kami nung pumunta rito, super enjoy din namin talaga yung alon na yan. Kasi ang sarap talaga maligo kapag medyo maalon. And isa pa sa pinaka na-enjoy nila ay ang empanada. As in, kahit sunod-sunod silang kumain ng empanada, lalo na si Dane, nakakailang empanada siya kahit saan kami magpuntang destination. Empanada is life sa kanila. Let's go! Kami ay Ako na maligo. check out mo. Sakit na lang dito. Super lamig ng tubig. At ang una naming destination sa aming day 2 ay Oh, may video. Ano yan? Ba't ni Lapu-Lapu? Kami ngayon sa Friendly Lapu-Lapu. medyo maraming turista ngayon kasi nga ito ay December. So marami talaga nagbabakasyon at saka sinasamantala ng lahat na wala pa silang trabaho. Kaya expect na namin na medyo matao talaga ngayong pagpunta namin ng Norte. Pangit ko din.
So, nag-lunch muna kami bago kami pumunta ng aming third destination. So, ang aming third destination ay ang Windmill Ilocos Norte. Super enjoy pa kami dyan kasi super hangin, nagpicture-picture kami, at may nangyaring hindi maganda. Naiwan ng aking anak ang kanyang cellphone. Hindi niya alam kung naiwan niya ba or nahulog niya. So, ang aming timeline ng second day is nasira dahil sa nawala ang kanyang cellphone. So, hanap kami ng hanap sa kotse. Wala na kaming makita dyan sa lahat ng dinaanan namin. Until yang mga grupo ng medyo may edad na yan is napansin ako na naghahanap. So, nag-approach sila. And then, nasa kanya pala ang cellphone ni Dane. Napulot niya. Buti na lang hindi pa sila nakakaalis. And taga Cubao din sila. Almost 30 minutes namin tinatawagan yung phone niya as in walang sumasagot. Buti na lang talaga naisipan ni ate na sabihin sa akin. Super thank you mga ate and may God bless you. And after that, kami ay nag-second resort na dito sa Victoria Beach Resort. Dito po yan sa Saud Beach. Nasa pangalawang resort na kami. Parang tayo. Tuturo tayo sa kanya. Sa dito. And amin nang nasalayan ng napakagandang dagat ng Saud Beach. First time namin dito sa Saud Beach. And masasabi kong uulit-ulitin namin kasi super ganda rito. Dito kami sa Victoria Beach Resort. Ito ang kanilang front beach area. Dito kami mag-breakfast, magdi-dinner. Malapit lang siya sa dagat kaya napakaganda nung location as in. Dito ang may sunset tsaka sunrise. So we're here at Saud Beach. Ito ang aming first day at inaantay namin ng sunset. Ang napakagandang sunset. Ito ang pinaka ine-enjoy namin. Ang tumambay sa white sand ng Saud Beach. Napakaganda rin ang sand nila in fairness. Hindi ganun kaputi pero sobrang ganda. And ang dagat ay maganda rin. As in, malinaw din, hindi marumi. Sobrang swak na swak. Alis na tayo dito na lang.
So it's dinner time. Kami ay di-dinner na. Nakapag-change na rin kami ng clothes. And nakaligo na din kami. Dito kailangan is mag-order ka ahead pa lang. Siguro mga 5 p.m. pa lang mag-order ka na agad ng food nyo. Kasi matagal lang serving nila. And order lang kayo dun sa restaurant nila. And then i-charge to room na lang. After checkout nyo, dun nyo nababayaran lahat ng expenses nyo. And after dinner, syempre, nag-chill muna kami dito sa gitna ng beach, and then kami lang nandiyan sa gitna. Nag-iinom lang kami, and then nagsasounds, nagkakaraoke pa kami. Ay, feel ng asawa ko magkaraoke sa gitna. Habang sila, umiikot-ikot sila, naglalaro muna sila. Habang kami naman is nakaupo lang dito, and chill lang kami. Nag-uusap lang kami, mga tungkol sa mga plano namin, and sa mga pangarap namin. Ayan, sobrang gustong-gusto namin yung moment na ganito. Ito yung pinaka peace of mind naming mag-asawa and ng mga bata. And that's it for our second day dito sa aming biyaheng Ilocos Norte. Thank you for watching, guys, and see you on day 3. Antayin niyo po ang aming video ng day 3, and thank you po. Bye!